Simula pa ng araw, pagod na si Juan. Pagod na pumasa ng mga pagkakalaman. Puno-puno ng mga pasa mula sa maghapong pagkabalik ng buto para sa magpapabusok pamahalaan. Bumbog na sa katotohanan, di matakas-takasan ng tulad nilang kapos at walang kalaban-laban. Kailan ba magkakaroon ng boses ang tulad niyang alipin sa sariling bayan? Kailan ba? Magkakalakas ng loob upang ipaglaban ang karapatan sa bayang sinilangan? Kailan ba? Magkakatotoo ang mga pangakong binitawan ng mga makapangyarihan, mga pangakong nababago, mga pangakong na nanatiling pangako. Ang larawan ng isang pagod, bugbog at tapos na uwan. Ang parehong larawan ng mga Pilipino noon. Tayo ay nabuno. Sinimulan natin ang pagkikipagbuno. Tayo ay bumuo ng La Liga Pilipina. La Liga upang magalsa sa sakim na pamamahala. La Liga na gumamit ng makatang sambitla. La Liga na gumamit ng mabisang talata upang magising sa katotohanan ng kanilang propaganda. Tayo nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng pag-asa. Nang binaril si Jose Rizal, tayo binalot ng kaba. Kaba na siyang nagsindi ng ating kabayanihan. Kabayanihan na siyang nagsindi sa nasyonalismo ni Bonifacio. Kataas-taasan, kagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan kanyang binuo. Kataas-taasan, kagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan upang tutukan ang katarantaduan at kabaguan ng mga Kastilang inapin ang ating bayan. Ang pagkawala ni Rizal ang siyang nagsabibigsak na nagligaw sa laban ng katupunan, instrumento na nagpudyok ng pag-iimagsik sa puso ni Bonifacio at siyang simula ng kwento ng Supremo. Ang pagkamatay na nagtulak sa mga magiting ng mga sinto. Kada dugo na lumabas sa mga sugat, kada pawis na nanggaling sa mga balat,